Alright mga idol, so dito tayo sa ating area. Nagtabas tayo ng mga damo dito sa ating mga abukado mga idol. And may mga tumawid na kalabasa dito sa ating area. Ito. Yan, yung mga maliit na dulo na lang ng kalabasa ang pumunta dito. And dito nag-produce ng bunga. Ngayon, nung pumunta tayo dito, yan, mayroon pang mga maliliit na natira. Ito. Yan, at saka siyempre may mga malalaki. Yan. And ngayon, nung pumunta tayo dito, dahil dito yung taniman ng kalabasa, mga idol. So, may matutuklasan tayo dito. So, hindi na po natin area dito mga idol. Pero, ang masaklap, nung pumunta tayo dito, is na-abandon yung kalabasa pala. Akala namin, tapos na nang-harvest yung kalabasa dahil wala na siyang mga dahon ng kalabasa. Parang ganyan na siya, oh. Masukal na. Pero, nung nakita ko dito, kinain lang ng mga daga yung bunga. Ano? Ito, tingnan nyo. Ito, tingnan nyo mga idol. Yan, andito pa yung mga bunga ng kalabasa. Oh, goods na goods pa. So, hindi na ito hinarvest dahil sobrang mura ng kalabasa. I think 2 pesos lang yung kilo ng kalabasa. Yan, ito. So, yan o. Yan, kinain lang ng daga yung mga kalabasa. Yan. Dami pa ditong bunga mga idol. Hindi lang natin siya ano kasi medyo masukal kasi. Ito oh. Bunga. Another bunga ng kalabasa. So please comment down kung magkano yung bunga sa inyong lugar. Bunga ng kalabasa. Magkano ang bilihan sa farm gate dahil dito is maraming kalabasa ang hindi in-harvest. Ito pa oh. Dami oh. Oh? Kung kakalain mo, parang wala lang siyang kalabasa. Pero ito, oh, tingnan mo. Yan. So itong kalabasa na to is nag-start na siyang mabulok. Oh. Yan. Kinakain na siya ng mga anay. So ang farmer, pag mga ganyan, hindi na siya ina-harvest. So marami naman magko-comment na, "Sir, bakit hindi na lang ipamigay yung kalabasa?" So usually as a farmer, medyo expensive kagaya nito na nasa bundok po tayo. Pag i-harvest mo ito, magbabayad po kayo ng libor. And then kakarga mo pa sa sasakyan, ibababa mo pa doon sa poblasyon or doon sa pinakabayan, and then ibibigay. So lugi na nga yung farmer dito sa usually abono, pesticides, labor. Tapos yung iba magko-comment bakit hindi pamimigay. Usually kapag dito ka sa area, pag magingi ka, binibigyan talaga yan siya mga idol. Kasi andito lang kaysa sa hayaan na lang mabulok, pamigay na lang. Yun nga lang, hindi po yan siya ihatid sa lugar nyo or sa bahay nyo para ibigay mismo sa inyo. So kapag gusto nyo maghingi, halimbawa like dito tayo sa pano ng Mount Matotom, pwede kayong maghingi ng kalabasa. So, yun o. Yan, mga ganyan. Pwede yan siyang mahingi siya mga idol dahil nabubulok na yun dito sa area. So yung mga iba siguro na hindi mabulok, maybe soon kapag nagtaas yung kalabasa na presyuhan at saka mayroon pang pwedeng maibenta, siguro pwedeng mapunta dito at saka ma-harvest. Pero I think mag 4 months na no, na sobrang murang kalabasa Mar no? 6 na, mula January. Na. Grabe, dami pa dito kalabasa. Yan. Kasi dito is puro kalabasa. So yung diskarte nila sa pagtanim ng kalabasa mga idol is parang ganito. Yan, nagbunbon po sila, ganyan. And then nakita ko po dito, 3 kalabasa, isang bunbon na yan, 3 punuan ng kalabasa ang tinatanim nila. Isa dito, ganyan, 3. So triangle, and then diyan na po sila nag-aabono. So ganyan yung mga diskarte nila. So dito. So may napansin kasi natin na may kalabasang tanim dito, although wala tayong makita mga dahon dahil may tumawid na bunga dyan sa area natin. Yun pa, napakan ko po. Napakan mo? Saan mo? Ayun o, ayun o. Kalabasa? Bato pala. Bato yan! Patawa. Ito. Yan, another kalabasa. Oh, baka nabulok na to. Iangat mo yung ano. Wag lang. Wala. Hindi pa yan. Matagal pa yan. Abot pa yan ng isang buwan. Ito. Another kalabasa. Siyempre, hindi natin gagalawin. Ayun o, nandun pa o. Yun ang yellow. Hindi natin gagalawin dahil hindi sa atin yan. Yan. So sayang. Lugi na nga yung farmer.
Mura pa yung kalabasa, hindi pa na-harvest yung kalabasa. Yan, sobrang dami yung kalabasa. So sa mga magko-comment na maghihingi ng kalabasa, hindi tayo makakasagot mga idol dahil hindi sa atin yan. So kawawa lang sa farmer kasi ganyan talaga sa farming. Minsan mataas, minsan mura ang kalabasa. Oh, ito. Tingnan nyo. Ito, another. Ay, pinataob nila. Ay, tumaob lang siya. Talaga yan. Tumaob lang siya. So dito kasi ang masaklap as a farmer mga idol. Ito. Ay, ayan, ang dami oh. Ang daming bunga. Yan, ito, andun po oh, nag-yellow lang yung mga kalabasa. Yan, ito oh. Oh. Ito. Lumaki oh. Nag-yellow lang. Yan, good pa yan, matagal pa yan. Goods yun oh. Andun po. Andun. So ang masaklap lang talaga mga idol, sana pansin ko kasi kami as a farmer, so lumaki din po kami, mga parents namin farmer, kami lumaki din na farmer. Isa lang po ang masasabi ko no, maliban sa nagbablog po kami, sa farming, as a farmer, medyo wala tayong karapatan kasi talaga umasin. So sa paningin ko lang opinion ko po ito siya, dahil kapag natamaan tayo ng bagyo, natamaan tayo ng mga peste sa ating mga tanim, ayan, natamaan ng mga sakit yung ating mga tanim, konti yung harvest natin, yan, mahal yung presyo ng mga gulay usually. So pag mahal, konti yung harvest natin, hindi rin tayo kikita dahil ilan lang yung harvest natin. The same time, kapag maganda naman yung panahon at maganda yung production natin, marami tayong harvest, babagsak na naman yung presyo dahil sabihin naman nila maraming supply. So wala, kagaya nitong kalabasa, 2 pesos ang per kilo ng kalabasa. So sabihin naman nila marami tayong kalabasa, maraming supply, wala masyadong buyer dahil sa palengke ang daming kalabasa, kaya nangyayari ganito. So sa similya pa lang nito siya, I think 2,800 pesos ang isang lata ng similya ng kalabasa. 3,600 na. 2,600. Tapos 2,300. Tapos abono mo pa, labor mo pa dito. Tapos ang ending as a farmer, ganito lang, i-abandon. Compare sa, kasi pag in-harvest sa 2 pesos per kilo, lugi ka pa sa labor ng harvest mo sa kikitain mo sa kalabasa. So ganon masaklap sa farmer. So marami naman nagko-comment na ipaprocess. I think the best idea yung ipaprocess, pero malaki ang challenge sa process kasi sa processing mo, saan ka kukuha? Kami like ordinary farmer, saan kami kukuha ng pambili ng makinarya? The same time, kapag nag-start ka na processing, syempre may DTI ka, may FDA ka, may mga certain permits like me or BIR or whatsoever na marami pang mga kaitsusan. So as a farmer, kung wala kang capacity, medyo mahirap po yan siyang pasukin. Pero although maganda siya kasi sabi nga added value, yun nga lang dapat selected yun kung may mga capacity ka. Kung ma-process naman ito, saan naman ang market mo? So medyo challenging yun sa ordinary farmer na papasukin ang ganong diskarte. So kaya ang ending, ganito na lang talaga siya mga idol kung ang mindset mo is farmer. So tanim, panalangin ka na lang sa magandang presyo. Kung mamalasin ka, hindi mabubulok yung mga kalabasa mo sa area. Pero kung suswertehin ka naman, edi all time, big time. So ganun masaklap ang farmer, no? So unlike sa mga trader, hindi ko naman nilalahat ng mga trader kasi yung mga trader dapat kumita din kasi sila yung kumukuha dito sa area, papunta doon. So kapag mura ang presyo, lugi din ng mga trader dahil habang kukunin na 2 pesos dito, bibenta na lang ng 5 pesos sa baba, 3 pesos sa kanila. Unlike kung mahal dito ang kalabasa, kung 20 sa area, pwede pa nilang may benta ng 25 sa palengke. So may 5 pesos sila. Mas mahal, mas medyo okay yung kita ng trader. Mas mura, medyo lugi din po yung trader. So kawawa din yung trader. Ang problem lang, from the area, maraming trader ang papagdaanan. Kaya pagdating sa market, siguro ganito. Like ito, ano na to siguro mga 3 kilos, 3 to 4 kilos. So pag binili dito, nasa 6 pesos lang to kasi kung 2 pesos per kilo. And then ibebenta ng trader halimbawa ng 5 pesos per kilo. Ngayon magiging 15 pesos na to from 6 pesos. Ngayon ibebenta ng retailer, pag ganyan 10 pesos, usually wala nang 5 ngayon na kalabasa, 10 pesos yan, 20 pesos yan, 30, 40, abutin na to siya ng 50 pesos. Kaya sa ating mga consumer, kung pagdating natin sa palengke,
medyo masakit na. Sabihin natin, bakit 10 pesos? Ang liit ng slice, 10 pesos na yung kalabasa, samantalang 2 pesos lang pala. Yun ang medyo masaklap kasi maraming pasapasan na trader. So I think hindi na yun mababago dito sa Pilipinas. Ganun mo talaga yung problema. So please comment down kung magkano yung kalabasa, kasi kawa yung mga farmer natin. Mas maganda sana support yung ating mga local farmer. Yun nga lang, sa tagal ng na-observe natin, medyo tagilid yung farming. Kaya kung may area kayo, mas maganda multi-cropping. Ang problem lang sa multi-cropping is iba-iba yung schedule mo sa spraying, abono, harvest, so masyadong complicated. Although kapag tamaan ka ng bagsak na presyo, isang tanim lang yung bagsak, the rest is medyo okay. Pero ngayon talong, mura, kalabasa, mura, sili, mura, atsal, mura. Sabihin nyo na lahat ng gulay, I think sobrang mura lahat ng gulay. Palay, mura. Yun, wala na talaga. Siguro kaya kami stop muna lang tanim. So susunod na lang kami magtatanim. Baka tamaan din kami ng murang presyo kasi logi din kami sa pakwan before, tinamaan kami ng logi na presyo. Kaya ngayon tanim na lang tayo ng avocado kasi 100 pesos ang jumbo ng avocado. Please comment down magkano ang avocado sa lugar nyo. Dito I think 100 pesos yung jumbo yan, and then 70 I think, 60 reject siguro mga 30 na lang, pero matagal pa ito magbunga mga idol. Yan, may avocado tayo dyan pero maliit ang bunga. So yan lang muna, masaklap talaga. Yan ang buhay farmer. Kaya nga sabi namin, bawi na lang next cropping. Pagdating na next cropping, logi, bawi naman ulit next cropping. Ganyan talaga. At least dito sabihin nila, pag nag-income ka dito kasi ng 5,000, ay isang araw lang yan dito sa abroad. Pero at least hindi tayo dito naghanap buhay tayo ng marangal. Unlike sa sabi nga nila na alipin sa ibang bansa. Pero dito, kumikita tayo ng marangal. At least kahit lugi man sa farming mga idol, kung yun ang passion mo, nag-i-enjoy ka, go lang ng go kasi yun ang gusto mo eh. Pero kung mag-farming ka para kumita, actually yun naman talaga. Pero kung kita lang talagang isipin mo, baka mamaya unang farming mo pala at lugi, nagsuko ka na. Pero kung yun ang passion mo, gustong gusto mo yung farming, kahit malugi ka pa ng 2-3 beses, kung yun gusto mo, tuloy lang. Kasi yun yung hilig mo, doon ka hindi na stress. Basta meron lang pang support na kapital. Huwag mo sabihin yan, 4 na taon na akong lugi. Paring Jomar. Yan, ang problem lang kapag wala kang pang support na kapital. Kasi like sa farming, like itong kalabasa umabot ng 20 pesos per kilo. Kapag tinamaan ka ng isang beses na magandang presyo, kahit malugi ka ng 2, bawi mo pa rin yun siya mga idol. So ganun lang talaga laban ng buhay. Laban sa buhay. Yan, nagpapags na po dito. Yun o. Yan. Shout out, kasama natin si Paring Jomar. Siya naghahawak ng phone natin. Ayan, so magkano yung kalabasa yung ano ka? 10 pesos pa yun, no? Nung bago lang, 4. 4 pesos. Yun, sa yung dropping point na. Pick up point na, nasa gilid na ng highway. Nasa gilid na ng highway is 4 pesos ang kilo. Tapos ang labor mo is 1 peso. 1 peso per kilo. Oh, 3 na lang sa'yo. Harvest pa yan, 3 pa, tapos maghanap ka pa na magbubuhat papunta doon sa labas. Tapos, na howling. Tapos maghanap ka pa ng labor mo para basta may pakain ka pa yan. In short, logi. In short, ang sa 4 pesos matira sa'yo, centavos na lang. Centavos na lang. In short, logi. Tapos ang punan mo, dapat 5 pesos per kilo. Yeah, 5 pesos per kilo, siyempre. So, ganun. So, nakailang sabi na bawi na lang next cropping. Hindi ko, siguro marami na. Nakailang cropping ka na bawi. Kalabasa. Mag-enjoy lang. Ngayon, may talong si Paring Jomar. Magkano ang kilo ng talong? Sili yun, sili na white. Sili white, magkano? 27 per kilo. Talong? Ang talong 12 pesos. 12 pesos ang per kilo ng talong. Sili white is 27. Yan, so ayan. Bawi na lang next time. Bawi lang lagi. At least hindi ka natamaan ng 2 pesos per kilo. Kung 2 pesos per kilo ng kalabasan, loging-logi na, no? Kung mag 2 pesos, mabili na lang, magkuha na lang ako ng traktor tapos taniman ka na ng mais. Another, no? So ang problem dito is kapag logi ka, pwede mo tong change ang next cropping, pero hopefully na magtaas pa yung kalabasa kasi pwede pa yan siya. All goods pa talaga ng mga kalabasa. Grabe, sobrang ganda. So parang gustong kumuha, pero marami doon mga idol. Kaya sa mga nagsasabi na bakit di na lang daw ipamigay, ba't di na lang kayo pumunta sa area at pumunta lang dito sa area at saka kumuha, pero hindi na tayo kumuha, hindi natin alam yung yung isipin nyo na lang, gagastusan namin yan para madala tapos sabihin nyo hingi.
Sabi Oo. niya, ba't di pamigay? Oo. Ang sagot lang dyan, ba't di kayo Pwedeng pupunta sa area? pumunta sa area at saka makiusap sa owner na maghingi. Kaso dito, wala po yung owner. Pero yung mga kalabasan tumawid sa area ko, dadalhin na natin yung dalawa. Hindi naman maubos yun. Yan, so magkatabi lang kasi sila mga idol. O yan o, yun ang buo ng kalabasa o. Kasi kung malang Yun, yung oh, kalabasa, yun, wala kang makitang kalabasa dyan. Oo, yan po. Kahit yung gaulo ng bata, kunin yun. Yan o, kalabasa o. Yan. So, ito yung area natin. May tumawid dito. Tumawid. Ay, ito pa o. Tumawid. Pag mahal yung kalabasa, Mahal, maliit na kalabasa. Nabibili pa yan ng 5 pesos po ganyan. Ito oh, pag nasa ano na to sa City Mar, pag binigyan mo ang tao ng isang ganyan, masaya na yan. Pero dito sa area, yun hayaan na nabubulok dito sa area. Siyempre, yan oh, bundok yan mga idol. Pupunta ka pa doon sa patag, sobrang layo pa ng pagbitbitan mo ng kalabasa isang piraso tapos ibibigay. Actually maganda naman yun nga lang costly ang ano sa farmer, magastos. Magpunta lang sa area. Oo. Wag lang hingiin doon na naka-display kasi sabihin mura. Oo, kasi siyempre pag naka-display na, naggastos na sila ng harvest, howling, lahat. Yan. Ayun oh, may kalabasa po, oh, yun oh. Saka wag lang pagtawanan yung mga farmer pag Yun, sabihin na ano na lugi kasi hindi nila alam yung pakiramdam ng mga Oo. farmer. Ayan. May mga tumawid kasi na kalabasa sa area. Kaya doon natin nalaman na may kalabasa dyan. Kasi kung isipin mo, walang dahon, walang sign ng mga kalabasa. Ayan oh, yun oh, kalabasa oh. Walang sign. So, tumawid sa area natin. Yung nagdamo tayo, may kalabasa pala. Yan oh. Pero pag nasa 10 pesos yan, wala kang makita kalabasa dyan. Oo, ubos harvest yan kung 10 pesos. Ayan oh. Pesos per kilo, wala Imagine mo, ganda pa oh, ang laki ng kalabasa na to yan, oh. nasa 5 yan, 5 or 6. 5 or 6 kilos 5 pesos. Yan, akan mo Mar. Malaki. Yan, marami. So, 2, 4, 6, 7. 7 yung tumawid na kalabasa sa area natin. So, parang ninakaw din na natin, no? Pero tumawid naman, di ba? So, atin na to pag tumawid. Yan kasi sabi, basta tumawid sa area mo, sa'yo yan. Ito po. So, dalawa lang yung madala natin, mga idol. The rest is, iwan na yan. Hindi naman natin yan maubos yung mga kalabasa na. Ito po, tumawid to. So, ito yung mga kalabasang tumawid. So, pasintabi sa owner ng farm. Dadalhin mo na. Maraming salamat sa kalabasa ha. Hindi na kami personal na Hingi. magpasalamat sa iyo at saka maghingi. Pero tumawid kasi dito, ito. Iwan na natin yan. Hindi na natin madala lahat. So, dalawang kalabasa ang dadalhin natin. Thank you. Magbalik mo next month, nandyan pa yan. Bye-bye. Baka next month, hindi pa yan sira, no? Nandyan pa yan. Doon lang yan. Bye-bye.